Mga kabayan, tila nagkakagulo ngayon sa House of Representatives matapos pumabor ang karamihan sa mga kongresista na ituloy ang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa botong 46-1-1, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang inihaing impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa botong 35-9-1, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang inendosong impeachment complaint ng Makabayan Black laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jesus complaint as sufficient inform. The same has been objected to by the Honorable Abante, and therefore we will be dividing the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. All right, did we get the number? Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Those who abstain, please raise your right hand. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the chair declares the De Jesus complaint as sufficient inform. Dahil dito, nag-walk out si 6th District Manila Representative Benny Abante sa deliberasyon ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong Lunes, February 2. Umapila si Abante matapos ideklarang sufficient inform o may sapat na batayan ng House Justice Committee sa butong 35-9-1 ang ikalawang reklamo laban sa Pangulo. Giit ni Abante magsasayang lamang daw ang Kamara ng pera ng taong bayan sa naging desisyon nitong patuloy na dinggin ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ngayong araw, inihain ng dalawang grupo ang magkakahiwalay na panibagong impeachment complaint laban naman dito kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang naging pahayag ng mga complainant para kay VP Sara Duterte. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision, the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Ano? Ang prayer po namin dito, talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Samantala, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa nitong harapin ang panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang naging pahayag ni VP Sara. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Magpapile sila ng kaso, impeachment man hindi. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Article 2 of the 1987 Philippine Constitution states that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
Bilang kinatawan ng mamayang Pilipino at bilang House Deputy Minority Leader, humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Bago po ang lahat, nais kong bigyan diin na sa magiging impeachment proceedings na ito ay maging pundasyon nawa ang tama at patas na proseso. Ito rin ang pangunahin kong intensyon kung kaya't aking inendorso ang complaint na ito, ang madala sa nararapat na forum at dumaan sa wastong proseso. Tayo ay sumusunod at susunod sa bawat tamang prosesong idineklara ng batas. Unang-una, tiwala ako na ang impeachment complaint na aking inendorso ay sufficient in form. Batay sa ating rules kaugnay sa pag-evaluate ng impeachment complaint, ang isang impeachment complaint para maging sufficient in form must be verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. This can also be checked sa page 13 ng nasabing complaint or sa verification page. Clearly, ang complaint na ito ay verified by an affidavit executed by Attorney Andre De Jesus, stating that he caused its preparation, that he has read and understood its contents, and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge or on authentic documents. In the same affidavit attached to the complaint, Attorney De Jesus further swears that all factual allegations are supported by evidence and that this complaint is not filed to harass, delay, or otherwise increase the cost of litigation. Accordingly, para mag-comply sa formal requirements, ini-endorso ko ang impeachment complaint through a resolution of endorsement, duly signed and sworn to before the Honorable House Secretary General. Therefore, Madam Chair, in view of the foregoing, it is respectfully submitted that the impeachment complaint is sufficient in form and that it be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Thank you, Madam Chair. Nikki, dalawang impeachment complaint ang inihain ngayon sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una ay inihain ng Grupong Makabayan. Ang grounds sa nasabing reklamo ay betrayal of public trust dahil sa pag-abuso umano sa paggamit ng higit 600 million peso na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Kasama rin sa reklamo ang gross negligence of principle and transparency dahil sa hindi raw nito paghahain ng tamang liquidation reports sa Commission on Audit. Ipinunto rin sa reklamo ang naging asal o hindi pagsagot ng Vice Presidente sa mga tanong ng Kamara sa mga idinaos nitong pagdinig. Idinagdag din sa complaint ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating security aide at umano'y bagman ni VP, na sinasabing pinondohan ang kandidatura ni VP Sara noong 2022 mula sa pogo at iligal na droga. Sa halip na sa February 6, inihain na ngayon na grupo ang reklamo kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na dapat ibilang sa calendar days sa halip na session days ang prescriptive period sa paghahain ng impeachment complaint. Sa bagong desisyon kasi ng Korte, January 14, 2025 na ang petsang sinabing gumulong ang one-year bar rule kay VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Natin dito sa Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision, the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision, we're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest possession in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung
pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Ano? Ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Nikki, naghain din ng ilang grupo kabilang ng civil society groups ng reklamo laban kay VP Sara Duterte na inendorso naman ng Akbayan Party List at Mamamayang Liberal Party List. Kabilang din sa kanilang reklamo ay ang grave threat na naibigay nila laban sa mga high-ranking officials ng ating bansa, pati na rin ang kanyang pamamalakad bilang sekretarya ng Department of Education. Nikki?